Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, Pastor Apollo Kibuloy nag-react na sa nangyari nung press conference ni na Lacson at Isko, no? Na nagkomentaryo na itong si Kibuloy na itong pagreklamo ni na Mayor Isko ay parang useless lang talaga, guys. Useless dahil they are fighting for second place only. Kasi itong si Leni Robredo, hinihikayat nila itong si Isko at si Ping Lacson na mag-withdraw, which is ikinagalit ni Lacson at ni Isko Moreno. Ang sabi pa nga ni Isko Moreno na withdraw Leni. Let Leni withdraw. Yan ang sabi ni Mayor Isko. Ito namang si Ping Lacson ay medyo naiinsulto rin kay Leni Robredo dahil sila ay pina-withdraw. If si Pastor Kibuloy naman nagre-react dito dahil what's the use for fighting as second place, na ang pagiging presidente ay first place lang ang pwede. Wala namang first place, second place sa pagiging pangulo, kundi yung ang pipiliin lang ng taong bayan ay isa lang. So ang sabi ni Pastor Kibuloy dito is this will benefit Bongbong Marcos. It will not benefit Leni Robredo. It will not benefit Lacson and Isko. Kasi pag mag-withdraw itong si Lacson at si Isko, don't tell me na yung mga supporters ni Isko at ni Ping Lacson pupunta kay Leni Robredo. Hindi. Hindi yan pupunta kay Leni Robredo. At itong si Leni Robredo, pag mag-withdraw rin ito, hindi rin pupunta ito kay Isko at Ping Lacson. So vice versa. Hindi ito nakakatulong sa both kampo ng mga second place na presidentiables. Ito ay nag-benefit kay Bongbong Marcos. So ito na ang epekto sa pagiging hindi nangingialam, hindi nakipag-away itong si BBM. Okay? So panoorin natin itong video ni Pastor Apollo Kibuloy na sabi niya na learn to accept. If you think na talagang talo na kayo, as early as now, you accept it. Na talo na kayo. Leni Robredo, Ping Lacson at Isko Moreno. Yan ang sabi niya, learn to accept. No? So panoorin natin ang video ni Pastor Kibuloy, paano niya ginisa itong mga kandidatong talunan, na sa mga paniniwala nila ay effective itong mga strategy nilang ginagawa, pero hindi. Okay? Pero guys, bago natin i-play itong video ni Pastor Apollo Kibuloy, you like this video. Okay? Like and share this video para kakalat ito sa mga BBM supporters na alam naman natin na dahil dito sa video na to ay happy tayo na si BBM pa rin ang number one. Okay? Like it now? Okay na? Okay. Tapos na, let's play the video. Mag-comment tayo, mag-react tayo sa mga sinasabi ni Pastor Kibuloy, if tama ba itong mga advices niya at ang kanyang mga analysis sa mga talunang politiko. Joint press conference ng mga presidentiables. Nagkakagulo na itong mga second runner. Nagtuturuan na. Bakit nagkaganon kayo? Na-spare dito si BBM Hindi nasali si BBM. So, talagang pagpapala sa kanya to. Silang nag-aaway-aaway ngayon. May namin si Senator Lacson na inoperan daw siyang pera ni Leni. Yung iba rin, meron ding si Isko, nagsabi rin, inopera ng pera. Grabe. Hindi ba yan pwedeng tingnan ng COMELEC? Di ba bawal ang vote buying ngayon? Ngayon, binibili sila para mag-withdraw. Pera ang dahilan. Political season to. Dapat mapanagot ito siguro kasi kung pagbibili ng boto, bawal. Itong pagbibili ng kandidato, lalong bawal, di ba? Para mag-withdraw. Kahit mag-withdraw pa, Matindi ito. ang sa inyong akala, yung
mga boto ng mga nag-withdraw pupunta lahat kay Robredo? Hindi. Baka pupunta pa kay BBM yon. Eh kung mag-withdraw naman pinapa-withdraw ni Isko, si Lenny, kung mag-withdraw naman si Lenny, ang lahat ba ng boto pupunta kay Isko? Hindi rin. Baka pupunta yon kay BBM na. Kasi si BBM, hatak na niya ang tao. So, namamagnetize na yung tao. Eh kung mamimili ang tao ngayon, saan pa sila pupunta? Sa talunan? O sa siguradong mananalo? Eh sigurado doon ka sa mananalo na. Bakit mo ibibigay pa yung boto mo sa talunan? Oh. So, lahat ng ginagawa ninyo, puro confusing. It's disturbing and confusing for all of you to do that. Kala namin kung magpe-press conference kayo, it's about a collective decision that you have done. But hindi pala eh. Sa bandang huli, nagtuturuan na kayo. Pinawi-withdraw ni Isko si Lenny. Si Lenny naman, pinawi-withdraw silang lahat. Mag-withdraw na lang kayo lahat. Kasi, yun din ang pupuntahan nyo. Matatalo kayo. So, you are running only for, pinag-aawayan ninyo, second place. Sa presidential race, walang second place eh. Amen. So, habang maaga pa, medyo tanggapin na ninyo ang inevitable. Just ready yourself to accept the inevitable. This is politics and this is what's going to happen. Someone will lose and someone will win. And according to any research and any surveys, maybe ma-SWS ka, ma-Pulse Asia survey ka, Malaylo ka, ma-Okta research ka, consistent si BBM at Sara, on top sila palagi. Hindi bumababa sa 56, 60, 56, pa ganun lahat. Saan pa kayo pupulutin ngayon? Yan nga, sinasabi ko sa inyo, hindi kayo nag-attend ng seminar debate eh. Kaya hindi kayo umusbong. Hindi kayo pinagpala eh. Inisnab pa ninyo. Tapos, nagbilin pa kayo ng masakit na salita. Yung isa, nagsabi na, mas banal ako dyan, kaya hindi ako pwede yan, kaya may kaso yan. Yun namang isa, may nakununood ba niyan? Yun namang isa, busy. Yun namang isa, ayaw kasi may in-endorse na raw ako. Kahit nag-endorse ako, baka nung mga panahong yun, binigyan ko rin kayo ng pagkakataon. Yun namang sasabing ang SMNI ay bias. Hindi bias, invite ko nga silang lahat eh. Silang bias, hindi nag-attend. Kasi iba-ibang kanilang mga reasons. Kung nag-attend pa sila, baka na-persuade pa nilang mga tao. Kasi ang the most credible na interview and debate, nasa SMNI, wala doon sa iba. Hindi ko naman minamaliit yung iba. Pero hindi yun ang pinapanood ng tao. Dito sa SMNI sila nanonood. Di sana may pagpapala pa kayo. Ngayon, kahit anong gawin ninyong pagkukumahog, nandun na lang kayo talaga. Ngayon, magsanib puwersa man kayo, lahat kayo, kung di kayo nag-away-away, magsanib puwersa man kayo, hindi pa rin kayo aangat. Wala pa rin kayo sa kalahati. Kung kayo ay nagsanib puwersa, hindi pa rin kayo mananalo. Kung sino man ang inyong ilalagay na pambato ninyo. Lalo na ngayon, nag-away-away kayo, nagtuturuan kayo. Saan pa kayo pupulutin sa mga panahong yan? So, just accept the inevitable. I'm sorry to say, but from the very beginning, BBM and Sara were the front runner. And I think they will have a landslide victory. Huwag kayong masaktan ha. This is just my opinion. But I think they will have a landslide victory of over 20 million votes gap between the second runner.
Mga more than 20 million votes ang gap ninyo, second runner. So ngayon is just about 3 weeks into the May 9 elections, wala na kayong pag-asa. Kaya, magbilang na lang kayo ng araw. At darating ng panahon na kayo ay matatalo na. Ay ganun talaga. Pag tumakbo ka, wala tayong magagawa. So yung press conference ninyo has no bearing anymore whatsoever. Nalito pa kayo, pinagtawanan pa kayo ng taong bayan. Yung ingay na naririnig nyo sa video guys, baka umuulan dyan sa kanilang lugar na stayhan ni Kibuloy. Kasi doon yun nilahad ang inyong pagkalito. Subscribe to SMN. Okay, tapos na. So, ayun nga ang mga reaction at komento ni Pastor Apollo Kibuloy. So, sa naging vlog natin noon, pareha kami ng analysis ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa sitwasyon dito ng Isko Moreno, Ping Lacson against Leni Robredo, both parties hindi makabenefit nito. Nakabe-benefit ito kay Bongbong Marcos. So ayan, this is again a good news to all the BBM supporters na talagang sigurado na, panalo na itong si BBM. So, magtatanong ako sa inyo, anong masasabi nyo dito? Totoo ba ito? Ang analysis ni Pastor Apollo Kibuloy, talaga bang sa inyo? How about you, mga viewers ko? Talaga bang totoo itong mga sinasabi? This is this scenario benefit BBM? Okay? So, mag-comment down below sa inyong reaction dito. Okay? Kung ano ang epekto nito kay Leni Robredo, ano ang epekto dito kay Ping Lacson at Isko Moreno, at ano ang epekto nito sa ating manok na si Bongbong Marcos. So hanggang dito na lang itong video na to guys. Please like this video right now and share this to everyone. Okay? Like. Okay? So see you in my next video. Again, I will always be updating you this coming election for some great news, and I will always update you sa mga pangyayari para maprotektahan natin ng ating boto at maprotektahan natin si Bongbong Marcos. So hanggang dito na lang. See you in my next video. Don Mar TV. God bless.